Oras. Kampante naman ang prosekusyon na matibay ang kanilang ebidensya para sa Article 2 ng impeachment complaint laban kay Chief Justice Renato Corona. Pinag-aaralan na nga ng prosekusyon na hindi na ilatag ang ebidensya sa iba pang mga article of impeachment para hindi na raw mainip ang publiko sa takbo ng paglilitis. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Kung ang prosecution team ang masusunod, hindi na nila patatagalin pa ang impeachment trial ni Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Ayon kay Representative Miro Kimbo, spokesperson ng prosecution team, sa oras na mailatag na ang ebidensya para sa Article 2, posibleng hindi na sila maglatag ng ebidensya sa 7 pang natitirang articles laban kay Corona. Bahagi yan sa strategy natin. Kung sa tingin natin ay matibay na, ay maaaring huminto tayo. Aminado ang prosecution, ayaw nilang mainip ang publiko sa takbo ng paglilitis. Sa ilalim ng impeachment rules, magkakaroon lang ng botohan sa bawat article of impeachment kapag tapos na ang prosecution na iharap ang mga ebidensya at testigo nila at kapag sumailalim na ang mga ito sa cross-examination ng mga abogado ni Corona. 2/3 ng buong Senado o 16 votes ang kailangan para mahatulan sa isang kaso si Corona. Malinaw para sa amin na ang importante dito ay mas mabilis, mas maagang matapos, ay mas ikabubuti ng taong bayan. Ayon naman sa isa pang miyembro ng prosecution team na tumanggi magpakilala, malamang ay maglalatag pa sila ng ebidensya sa 2 pang articles na tumatalakay sa iba pang umunoy pagkakasala ni Corona. Pagkatapos magsagawa ng cross-examination ng depensa, maaari raw na hilingin na nila na pagbotohan ang mga artikulo. Tila naman kampante ang mga abogado ni Corona, anuman ang diskarte ng prosecution team. As far as I know, I don't expect anything damning. I expect na maglalabas sila ng mga maliliit na bagay at palalakihin ito. Kahit ano pa ang strategy ng prosecution at defense team, tingin ni Senador Edgardo Angara, mas mahalaga maipakita ng impeachment body na mapagkakatiwalaan ang proseso at batas sa bansa. Ito raw ang lagi nasa isip niya bilang senator judge, lalo pat ang kanyang anak na si Sonny, isa sa mga spokesman ng prosecution team. Mula nga daw nang ma-impeach si Corona, umiwas na ang mag-ama na mag-usap tungkol dito. Ngayon hindi ko na siya nakikita. At ako, parang hesitant na rin akong pareho kami makaka-contribute meaningfully to a fairer trial. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Ang hinalay umano ng anyang kaklase at puro mga kabataang lalaki sa Tondo, Maynila kagabi. 2 sa mga suspect na naaresto ay mga menor de edad. Si Salima Refrang, naka-alerto 24. Mo siya sa mga kasama mo? Hindi ko po siya ginanon. Hindi mo siya ginanon, kasama ka? Nahuli ka? Hindi po, kahit po tanong mo po siya. Tanungin mo, nahuli ka? Nahuli ka ng mga nakahuli sa inyo? Suspect lang po ako, ma'am. Todo tanggi ang menor de edad na suspect sa galit na tiyahin ng biktima ng ginang-rape umano ng kanilang grupo sa Tondo, Maynila kagabi. Ayon sa mga rumesponding tanod na barangay, naaktuhan daw nila ang grupo ng suspect na hinahalay ang babae sa isang paradahan ng jeep malapit sa barangay hall ng Barangay 72, bandang hating gabi. Nabutan namin yung babae na nakahubad na paibaba. Then nagpulas ang lahat ng mga tao yun. Sa kwento ng biktima sa mga barangay tanod, pauwi na raw siya na makasalubong ang grupo ng 6 na lalaki na pawang mga kababata at kaklase niya. Inalok daw ang biktima na ihatid pauwi, lalo pat hating gabi na. Pero bigla na lang daw siya tinutukan ng patalim sa tagiliran at dinala sa paradahan ng jeep. Dito, halinihinan na raw siyang hinalay bago maaktuhan ng mga tanod. Unang nahuli ang 17 anyos sa sidecar driver. Gate niya, sumilip lang daw siya at hindi ginalaw ang biktima. May taong pumasok dun. May mga jeep. Sumunod ako. Sinilip ko. Umalis na agad daw. Muna na akong kanto. Tapos yun, nabol sila ng barangay. Sa interogasyon ng mga pulis sa 17 anyos na suspect, itinuro nito ang ilang katropa raw niyang nakita raw niyang hinahalay ang biktima. Kasama na ang menor de edad na ito nakasagutan ng tiyahin ng biktima. Pero gate niya, di raw siya kasama sa nanghalay, nakitingin lang. Lumapit daw sa kanilang biktima at di raw pinili. Nakainom daw po siya. Tapos bigla niya pinasok na natatakot nga ako umuwi kasi hindi ako nakapagpaalam. Saan daw pa pwede matulog, sabi niya. Sabi ng ama ng biktima, hindi umiinom ang anak at nagpaalam daw itong lalabas para mamasyal sa mall. Hindi na iniharap ng pulisya ang biktima sa media. Arestado na rin ang isa pang suspect na kinilala ng pulisya na isang John Keane Fernandez, 20 anyos at dating kaklase ng biktima.
Pinaghahanap pa rin ang iba pang suspect na kinilala lamang bilang alias Makmak, alias Bilog at alias Makoy. Naharap sila sa reklamong rape. Dapat sila talaga nag-iingat tsaka wag silang sobra magtitiwala sa mga kalalakihan lalo na nakainom, nakadrugs. Pansamantalang nakakulong sa Manila Police District ang 3 suspect, kasama na ang 2 menor de edad. Sa Lima Refran, nag-aalerto 24. Sa gitna ng bad news, nariyan ang good news. Unang araw ng Chinese New Year at unang araw din po ngayon ng National Bible Week. May magandang balitang hatid sa atin ng isang matapat na driver. Isinauli niya ang bag na naiwan sa minamanayong niyang taxi. Ang may-ari ng bag ay Italyana na walang mapagsidlan ng tuwa. Yan ang good news na tinutukan ni Marisol Abcuraman. Where are you going? My credit card. Bakas ang tuwa sa mukha ng Italiano magkaibigan na magsadya sila kanina sa programa ni Mike Enriquez sa DZBB. Hindi kasi nila akalain may babalik pa sa kanila ang bag na naiwan sa taxi kagabi. Laman ito ang isang MP3 player, credit cards, mga ID, photocopy ng passports nila at €30. Kompleto itong isinauli sa kanilang taxi driver na si Christopher Estacio. Iisa lang daw ang agad na pumasok sa isip na Estacio na makita ang naiwang bag. Sa totoo lang, hindi po ako nagdalawang isip. Alam ko po na ano ko na isusoli ko dahil po sa nakita ko yung mga Mastercard, Visa card, tapos yung mga ID po nila na pang Italy. Kaya kahit puyat pat pagod mula sa 24 oras na pamamasada, hinatid niya ang bag sa DZBB. Luwag sa kalooban at nakatulong ako sa na ano ko yung ano ng foreigner na ibigay ko yung mga gamit niya. Payo ni Estacio sa kapwa driver, maging matapat at wag daw aangkinin ang mga naiwang gamit sa taxi. Bagamat maliit ang kita, uuwi raw siya sa pamilya na masaya. Ang ipinamalas na katapatan ng kababayan nating taxi driver ay isa na marahil sa mga dahilan kung bakit it's more fun in the Philippines. Marisol Abcuraman, nakatuto 24 oras. Samantala, maliban po sa mga terminong Latin, dire-diretso rin ang Inglisan sa impeachment trial kay Chief Justice Renato Corona. Kaya ang ordinaryong mamamayan hindi na makasunod sa mga pinag-uusapan. Kaya isa po sa mga mungkahi, wikang Filipino ang gamitin sa paglilitis. Nakatutok si Jamsi Santos. The chair has already made the ruling denying the issuance of subpoena duces tecum and subpoena testificandum. And I would like... Subpoena ad testificandum. Mahirap man pakinggan, pero utos ito ng korte na pinapatawag ang isang tao para tumestigo. Ang subpoena duces tecum naman, nag-uutos sa isang tao na magdala ng mga partikular na dokumento. Ilan lang yan sa mga terminong Latin na ginagamit sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Idagdag pa ang dire-diretsong Inglisan. Kaya hindi na nakakapagtaka ang mga ordinaryong mamamayan, tila lost in translation sa nangyayari sa paglilitis sa Chief Justice. Kasi yung mga sinasabi nila, hindi namin maintindihan na, katulad namin, o hindi wala kaming pinag-aralan na masyado. Kaya gusto namin yung Tagalog lahat. Sa totoo lang, medyo mahirap talaga. Kasi yung English nila talagang malalim yung English nila. Dapat lang Tagalog para maintindihan sa lahat. Bukas naman daw si Presiding Officer at Senate President Juan Ponce Enrile sa suhestyong gamitin ng wikang Filipino sa paglilitis para mas marami ang makakaintindi. So, yung mga termino na batas, mahirap yata na paliwanag yun sa wikang Filipino. Pero yung yung sistema ng pagtatanong, pwede naman. Ganito rin ang sentimiento ng iba pang senator judges. Ayon kay Senador Kiko Pangilinan, mainam nang gamitin ng wikang mas naintindihan ng nakararami pero may mga Ingles na legal na termino na walang katumbas sa wikang Filipino. Ganito rin ang pananaw ng Senador Franklin Drilon. Magandang suggestion yan, ngunit may limitasyon at mayroong mga technical terms sa paglilitis na ang hirap i-translate sa ating sariling wika. Dagdag pa ni Senador Gringo Honasan. Whether Tagalog o Filipino o English o magkahalo, as long as ma-achieve yung objective na maibahagi yung proseso dun sa mamamayan na nagsusubaybay dito. Kung maraming technical terms na walang equivalent sa Filipino, baka makapagpabagal ito sa proseso.
Pero ayon kay Senator Judge Edgardo Angara, hindi na kailangan gawing requirement ang pagsalita sa Filipino. Hindi na kailangan gawing requirement. It's up to the interlocutor whether it's the court, presiding officer, o kami mga nagtatanong, mga judges, kung anong lingwahe ang gusto namin gamitin. Ang abogado ng depensa, payag naman daw na magsalita sa Filipino sa ilang pagkakataon. Ang prosecution naman, bukas daw sa panukalang ito. Ganun po talaga ang technical field. Yung law talaga is a technical field. Alam nyo naman, hindi naman madaling aralin yan. Doon makakatulong ang mga kaibigan natin sa media at yung mga ibang miyembro ng propesyon sa paglilinaw ng mga ibang konsepto. Sangayon kami dahil mas maiintindihan ng taong bayan. Sa ngayon, maaaring gumamit ng anumang wika, Tagalog man o Ingles, ang mga senador at abogado na magkabilang panig. Bukas ipagpapatuloy ang paglilitis sa punong maestrado. Jam Sisante, Nakatutok, 24 Oras. At sa ibang balita, tiniyak ng konsulado ng Pilipinas sa the Netherlands na ligtas ang 20 tripulanteng Pinoy ng Philippine cargo ship na Aztec Maiden. Napalutang na muli ang barko matapos sumadsad nitong Biyernes. Dinala na ito sa pantalan ng Ichmudin para inspeksyonin. Sa tinamong pinsalan sa mga paunang ulat, sinasabing sumadsad ang barko matapos hindi makaangkla. Patuloy naman ang investigasyon sa pangyayari. Wala pa namang senyales ng pagtagas ng langis. Chika Minute! Good evening mga kapuso, oras na para sa mainit nating chikahan. Bagong binyag na si Baby Nate, kinukuha ng product endorser. Payag naman kaya ang parents sa sina Regine Velasquez at Ogie Alcacid. At wedding ni Shalani Soledad at Roman Romulo, dinaluhan ng mga bigatin sa showbiz at politika. Ex ni Shalani na si Pangulong Aquino, hindi nakadalo. Abangan ang detalye niyan at iba ko pang chika, maya-maya lang. At susunod, exclusive, hinihinalang drug den sa Dasmariñas, Cavite, sinalakay. Abot 100,000 pisong halaga ng ipinagbabawal na gamot at drug paraphernalia na kumpiska. Lalaki sa Laguna, himalang nakaligtas matapos pagsasaksakin ng mahigit 20 beses. Mga butanding na nakikisalamuha sa tao, dinarayo ng mga turista sa Oslob, Cebu. At exclusive, ka-double ni The Born Legacy star Rachel Vice kilalanin. Tutok na po dito sa 24 Oras.